Yeah. Good morning, everybody. Nandito na naman ako. Kwentuhan na naman. Actually, ang ikukwento ko ngayon yung tungkol sa wide open street workshops. 'Di ba? Kung natatandaan nyo sa huling post ko, sabi ko, magwo-workshop, babalik ko na yung wide open street workshops. Ngayon, explain ko doon sa mga bago at saka hindi dapat. Kasi noong 2010, inumpisahan namin tong wide open street workshop. Isang summer yun eh. Tapos May 1, 9, 2010. Kasi maraming may gusto. Actually, konti pang nag-street photography workshop dito. Kaya naisip namin noon, paano kung gagawa tayo ng workshop, sabi ng kaibigan ko, sabi niya, gawa tayong workshop, magturo tayo. Kaya lang, parang hindi ko feel na wala akong expertise para magturo. So, iniisip ko, ano kaya ang pwede kong gawin? Pero gusto ko kasing i-share yung mga experience ko sa pag-shoot, di ba? Kasi for the past 40 years, naging photojournalist ako. So, naisip ko kasi, sa aming trabaho, mas madalas pag walang nangyayaring breaking news sa mga balita, lumalakad karamihan ng mga photographer, mahilig kami kumuha ng ng human interest. Yun yung mga bagay, parang daily life. So, yun ang naisip ko kasi doon ako sanay, at least may share ko yung hindi masyadong technical pero parang yung kung ano yung nakikita mong daily life na buhay sa kali. Doon na inumpisan. Tsaka, it turned out pa, timing kasi, kakakuha ko lang nung course sa ACFJ, yung Asian Center for Journalism. At doon, parang nag-refresh kami. Ako, matagal lang ako kumukuha, pero parang yung batting average ko kasi minsan may mga idol akong photographer, nakukuha ko yung style na minsan hindi. Pero lang kung lagi may nangyayaring balita, di ba? Madali kasing kumuha pag may events. Kung may breaking news, ganun. Kung nakikita mo, makaka-capture mo siya. Mahirap kasi mag-invento ng mga eksena kung wala talaga nangyayari. So, dahil sa pag wala nangyayari, naglalakad-lakad kami kasi kailangan kumuha ka ng mga human interest. Minsan, yung mga magkakaibang forma ng tao o kaya may mga background na maganda. Tapos, yung napapanahon ba na nakakatuwa tingnan na hindi nakikita ng ibang tao kasi bihira pa may camera nun eh. Nung araw, noong mga 1980s. So, ito na nga. Nagumpisa kami May 1. May konti kaming naging mga participant. At mula nun, umabot na sa 60 plus 67 batches hanggang 2019. Ngayon, ang explain ko kasi para doon sa mga bagong ilan narinig yung wide open. Ito ay ginagawa namin para ma-share yung experiential na pag-shoot ng street photography. Kasi nung nag-evolve yung dati daily life kahit sa WordPress photo meron dating category daily life pero natanggal na yun. So parang human interest or daily life na parang ganun eh. So anyway, para open to para sa mga tao na enthusiast ng photography. Kahit simple lang camera mo o film o sa ngayon, meron kang cellphone, meron kang DSLR, full frame camera, or mirrorless na half frame, or parang ganon, pwede siya. Ang importante kasi, yung pagsilip, at saka yung pagpili ba ng mga eksenang pumupukaw sa isipan mo. Kasi pag nakita mo siya, yun ang nakaka-capture mo. So, nag-evolve yung mga courses namin para module. Kasi pag naging member ka noon nung nag-umpisa kami wide open, once na mag-register kasi isang workshop, parang forever na yun Kaya sa umpisa may registration fee. Natural, mahirap kasi madami rin gagastusin. Yung alam nyo na, yung mga logistics, diba? Saan kayo kakain. Minsan kasi, ang photo walk namin, photo eat eh. So, minsan, shoulder ko pag konti lang kami yung expense sa pagkain, sa tubig, gano'n. Pero ang importante kasi, meron kayong sama-sama kayong naglalakad ng mga kapwa mo na enthusiast sa photography. Tapos, unti-unti na pag-aaralan niyo yung unti-unti kami
pinag-uusapan namin mga photographer, mga styles, mga paano ba pag-shoot ng landscape. Ganun, medyo nag-evolve siya. Pero ang basic na subject namin ay yung street photography. Kasi nga, di ba, pagka street photography, paglabas mo ng bahay, o kahit sa loob pala ng bahay, marami ka na makukunan na litrato. Yun ang unang training mo eh. Mag-shoot ka na mag-shoot. Kahit anong nung bata ako, basta anything that moves, pusa, daga, o kahit na ano, pag may mga tao na magpapaportrait, yun ang naging training ko. So, moving forward, naisip namin i-share yon, yung straightforward na kung paano ka mag-shoot at nakikita nila sa kalye kung paano ka mag-shoot ng mga tao. Kasi alam nyo naman ang street photography ngayon medyo nagkakaroon, nung una kahit paano, tapos medyo nagkakaroon ng ethics, diba? Code of ethics, di mo pwedeng kunan ng malapit yung ibang tao. Minsan sa public may mga nagrereklamo o nagpo-protesta. So unti-unti namin dinidiscuss paano mawawala yung mga ganong dilema. Yung iba kasi mahiyain kasi makikita mo sa picture nila. Pag diagnostic, minsan naglalakad muna kami, titingnan namin mga litrato, di ba? Tapos malalaman namin kung anong kakulangan mo o lakas, strengths mo sa pagkuha. Yun ngayon ang di-develop natin. Hindi kagaya ng ibang workshop or pag nagkikritik, binabasagan ng trip, di ba? Sa amin, ang pinipilit kong gawin ay paano mapapaganda ang isang litrato na kuha mo. Kasi kahit ano gawin mo doon, gawin mong black and white, gawin mong color, anuhin mo yung damahan mo siya, wala pa rin mangyayari pag hindi maganda yung moment o pag-aaralan natin yon. So, yun nga sinasabi ko, umpisa natin ulit. Mag-umpisa tayo sa umpisa, tapos balikan. Yung mga magagaling, pwedeng refresher to. Yung mga professional. Actually, yung mga naging participant namin mula nung umpisa, madami na sa kanila naging actual na photographer. Yung iba sa mga development worker sila, iba na, yung mga nasa NGO, yung iba naman naging photographer na sa dyaryo o kaya sa opisina nila. Kaya na-enrich every time na may workshop kami, bumabalik sila, welcome pa rin sila na umattend. Ngayon ganun pa rin kasi medyo siyempre alam niyo wala kaming malaking sponsor, hindi kagaya nung iba na may mga corporate sponsor. Sa amin, basta ma-share lang at saka meron kasing mga matututunan ka sa kapwa mo at sa isang kagaya sa akin na hindi nyo makikita minsan. I mean, kung hindi nyo marirealize, ganun pala kumuha, diba? So, yun yung mga pag-uusapan natin. Kaya, kung mahilig kayo sa photography, maghanda na kayo, abangan nyo. Kasi may mga nagtatanong na malapit na tayo, hinintay ko lang mawala yung tag-ulan ng husto. Kaya mahirap kasi sa kalye. Sa bagay, maganda rin pag umulan, nagiging mas interesting yung diba? Yung subjects natin. So, abangan lang yung mga susunod na post, i-schedule ko at saka bibigay ko yung mga scope ng gagawin natin. So, medyo may konting registration fee, pero maliit lang yun at sulit naman sa matututunan nyo. So, yun lang. Kaya ito, magsishoot tayo. Yung kung gusto nyo dalhin yung film nyo, yung digital, pwede yun. Kaya lang yung sa ngayon, yung pagdi-develop, bahala na kayo, diba? Pero madami na namang bumabalik ngayon ng mga film at saka mga nagpo-process. So, pero para madali makita in real time, magdala kayo ng digital, kahit cellphone or DSLR or mirrorless, whatever. Ang importante kasi meron kang maliit na kahon na nakakakuha ng litrato at para siyang time machine. Kasi pag nakunan mo, kahit mahabang panahon ka, pag nakita mo yung litrato, para kang bumabalik doon. Ganun na epekto sa akin kasi kaya ako nagsushoot. Minsan tinitingnan ko talaga yung mga lumang litrato at bumabalik ako sa panahon ng kabataan ko, ng kaguluhan ng Pilipinas. Nagiging time capsule siya at saka time machine. Dinadala ka ng camera mo pabalik sa panahon, sa moment na kinunan mo siya. Masaya, malungkot,
Nakakatakot. Mararamdaman mo nga yung kulay. Minsan pati amoy, maalala mo yung amoy ng paligid nung kinunan mo yun. So, balik tayo. Pasok tayo sa adventure na ganun ulit. Salamat yun lang muna. Wala pa akong maisip na sasabihin eh. Sinabi ko lang para at least yung mga bagong narinig ang Wide Open Streets Workshop. Ganun lang. Salamat.